So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, first impression ulit tayo sa bagong labas na entry-level smartphone ngayon ni Oppo, which is the Oppo A3. Maganda kaya tong bagong entry-level phone na to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan ha, bago tayo mag-start, quick reminder lang ulit, hindi po ito review or full review. First impression lang po ito sa mga bagong labas sa smartphone. So kahit wala yung smartphone, pwede naman tayo magbigay ng opinion based sa kanyang mga specs na ma-offer. Pero yun nga, meron na tayong ongoing review about sa isa na mas budget friendly, which is the Oppo A3X. So ito yung parang big brother niya, yung Oppo A3. So, ito is yung Oppo A3X at nakita ko yung specs ng Oppo A3. Medyo similar dito sa Oppo A3X kaya titingnan natin kung ano nga ba ang upgrade doon. Kasi bali-balita, same lang ang chipset ng Oppo A3 at netong Oppo A3X. Pero, magkano nga muna ba ang suggested retail price ng Oppo A3X? So, meron siyang SRP na 8,999 pesos or almost 9,000 pesos with 6 gigabytes of RAM and 128 gigabytes of internal storage. So yon, when it comes sa presyo, yes, entry level siya. Mura siya kasi entry level. Pero ang tanong, kung babagay ba ang specs netong smartphone na to sa kanyang presyo, kasi to be honest, ang dami pong competitor ngayon ni Oppo na ibang brands na sobrang solid magbigay ng specs sa murang halaga. Tingnan natin kung okay ba siya. And abangan nyo, malay nyo naman ma-review, game test, and unbox natin yan si Oppo A3. Pinag-iisipan ko pa or dito ko na lang ibubuhos yung aking review sa Oppo A3X kasi same lang naman sila ng chipset ng Oppo A3. So magbibigay na lang ako ng opinion about sa specs. Kung nagde-decide kayong bumili ng Oppo A3 or dito na lang kayo mag-stick sa mas mura, which is the Oppo A3X. Pero dito sa Oppo A3X, ang pinaka-max lang na RAM is 4GB of RAM. I think yun yung isang upgrade. 6GB of RAM. Pero sa presyo na 9K, I think hindi na suitable ang 6GB of RAM, mga J-Vlog. Pinaka-the best option to get when it comes sa ganitong presyo is 8GB of RAM at least na, mga J-Vlog. So, medyo 50-50 rin tayo sa RAM na mabibigay ng Oppo A3X, ng Oppo A3. Pero syempre, tinignan natin siya sa official store ni Oppo sa Shopee. Mas mura siya. Below SRP ng konti, 8,649. Pwede pa siya sa SPay later with 0% interest. So, papalo na lang siya ng ang maganda doon is, pwede siya, may possibility makuha nyo siya ng mas mura. Dahil minsan pag nagsisale, tulad na lang pag tuwing 15, tuwing 30, or 10-10, ayan, baka makuha nyo ng mas mura ang Oppo A3, mga ka-J-Vlog. So stay tuned. Matik, pag bibili kayo talaga sa online, mas mura siya or below SRP. So, sa specs tayo, dual rear camera system siya. Same na same din sa Oppo A3X. And to be honest, mga ka-J-Vlog, when it comes sa design ng Oppo A3X, at ng Oppo A3 ay same na same din. 50 megapixel ang main camera nun, dual rear camera system like this one, pero ito kasi is low spec siya sa camera. 8 megapixel lang ang camera nito, which is hindi naman talaga basehan ang taas na megapixel sa linaw ng camera. Dito sa Oppo A3X, nakapag-camera test na ako dito, and so far, maganda naman yung mapoprovide niya kasi, yes, pag nagtitake ka ng photo, pangit yung quality dun sa screen. Pero pag na-take mo na siya, yung software niya, mas pinapa-enhance pa yung photo, which is maganda rin namang addition yan. Hopefully sa Oppo A3 ay makita rin natin yan. 50 megapixel main, at yung front camera is 5 megapixels. So I think the 5 megapixel front camera is a big no-no rin when it comes sa presyo na 9,000 pesos. So si Oppo A3, when it comes sa screen, is 6.67 inches IPS LCD display na may resolution na HD Plus 720 by 16.4 pixels na merong 164 pixels per inch at naka 9 screen refresh rate siya. So as out of the box, Android 14 with
ColorOS 14. Sa chipset, ito ang major talaga nakikita ko na nakakagulat. Dahil ang chipset nito is the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.1 GHz and sa GPU is the Adreno 610. So, the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset ay matatagpuan din natin mga ka-J-Vlog. Bebam! Dito sa Oppo A3X. So yes, this smartphone is powered ng Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset. Like this one. Bebam! Ewan ko makita nyo. So, yan. 6S Gen 1. So, yun yung nakakalungkot sa part ng Oppo A3 dahil 6S Gen 1 chipset na matatagpuan din natin doon sa murang variant na Oppo A3X. Ngayon, syempre, yung mga consumers, wala nang kaduda-duda. Doon ako sa Oppo A3X kasi 6S Gen 1 din, meron siyang 4GB 128 na mas mura compare sa Oppo A3. Pero ang lamang lang ng Oppo A3 is the RAM, 6GB na hindi rin siya malaking leap compare sa 4GB of RAM ng Oppo A3X. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,100 mAh na removable battery na 45W fast charging. So yun mga J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, and availability ni Oppo A3. Next, gusto ko i-share yung first impressions ko. Number 1 sa display. Display is all good yung screen size, malaki. 9Hz, medyo 50-50 na tayo. Dahil sa ganitong presyo, usually nakikita natin mga level up na refresh rate, 120Hz. Pero at least minimum is 9Hz. Okay na yan. 9Hz screen refresh rate, medyo acceptable, 50-50 sa iba, syempre. The resolution itself, yun ang nagulat ako. Yun yung nalungkot ako. HD Plus 720p sa smartphone na 9,000 pesos ngayon 2024 is a big no-no mga J-Vlog. Dahil karamihan na nakikita natin sa ganitong presyo is Full HD Plus, 1080p, AMOLED display, 120Hz screen refresh rate. So, for example, ako isa akong brand. Gusto ko maging eye-catching yung smartphone ko. Dapat makikipagkompetensya ako or dapat makikipagsabayan ako sa mga ibang smartphone na alulupit ng specs, di ba? Pero, syempre, hindi ko rin naman masisisi yung mga ibang consumers. Meron talaga silang trusted brand. Si Oppo kasi, mas nauna yan dito sa Philippines compare sa mga ibang bagong brand ngayon na matataas yung specs. Nakuha na ni Oppo yung tiwala ng karamihan ng consumers natin. To be real talk yan. Maraming tiwala sa Oppo. And for me, marami na rin ako nagamit na Oppo smartphone na maganda naman. Maganda ang OS, the best ang front camera ng Oppo, and of course, yung rear camera. Doon lang ako nadi-disappoint ngayon sa Oppo when it comes sa mga entry. Flagship and mid-range is all goods yung mga yan. Mga gandang Oppo when it comes sa ganyan. Sa entry lang sila, medyo nale-left behind. Kasi biruin mo sa presyo na 9,000 pesos, tapos sikat ka sa paggawa ng mga gagandang front-facing camera. Tapos 5 megapixel ay bibigay mo. Which is, I don't know, bakit, di ba? At least 8 megapixel naman sana, mas okay, di ba? Pero, dito sa Oppo A3X kasi, meron siyang 5 megapixel din na front camera. I think, ganito rin siguro, yung same quality na mabibigay ng Oppo A3X. Ayan, medyo, ko makita nyo. So, yan yung 5 megapixel niya. Pag magte-take kayo ng, medyo okay din naman pag maganda yung lighting. Pag nasa low light kayo, doon kayo malulungkot. Real talk yan. So, mag-picture tayo. Pag nasa low light kayo, medyo ang daming noise nung front camera niya. Ayan, medyo, siya, when it comes sa low light. Medyo hindi maganda pagdating sa low light ang front camera ng Oppo A3X. So, matic, siguro, ganun din ang quality ng Oppo A3 when it comes sa taking photos sa front. Kasi same lang sila na 5 megapixel. So, yun sa screen, nalungkot na ako sa resolution. Next, sa RAM at ROM. RAM at ROM, 6GB 128. Isang variant lang yan. Yung RAM, medyo talaga nalungkot ako. 128GB of internal storage is acceptable pa naman. Pero karamihan na rin sa ganitong presyo, 256 at least na rin ang binibigay. Even si Vivo, may nakikita na ako na 256 sa ganitong presyo na hindi nagkakalay sa 9,000 Which is a big step up yan kay Vivo. Pero kay Oppo, 128 is
siguro mag-decide na sila. Kasi sa next year, Matic 128 is a big no-no na yan sa ganyang presyo na 9,000. At least 256. Even mid-range, nag-step up na sila. 512 na nakikita natin, di ba? So, hopefully, next year ay mabigyan na nila to ng decent RAM at ROM sa mga ganitong presyong smartphone. Next is yung fine-flex ni Oppo dito na matibay daw yung smartphone na to. Durable siya. Nakikita ko yan sa mga ads nila. Na meron tong IP54. Quick reminder lang mga ka-J-Vlog, splash resistant ha. Hindi po siya water resistant, splash resistant. Huwag nyo nang balakin ilublob to sa tubig na nakikita nyo minsan sa mga ibang creator na nilulublob nila sa tubig. For me, I don't recommend na ilublob nyo to sa tubig kasi splash nga di ba? Splash resistant, ibig sabihin talsik lang. So, hindi siya pwedeng mabasa ng matagal, hindi siya pwedeng malublob sa tubig. For a smartphone na merong IP67, IP68, IP69 is acceptable sa mga ganyang nalulublob sa tubig. Nalulublob sa tubig with certain deep. Pero pag splash, wag nyo nang balakin. Wag na kayong maging Uy, nakita ko to sa TikTok eh. Lublob eh. So, meaning neto, pwede lublob. Wag nyo nang balakin. Sinasabi ko na sa inyo. Pwede lang yan. For example, isa kayong delivery rider. Nilalagay nyo sa motor nyo yung smartphone, natatalsikan ng tubig, acceptable yung ganon, yung mga ganong instance. Pero nalublob to sa tubig, talagang as in na submerge, medyo 50-50 tayo sa ganyang scenario. Okay rin naman for smartphone na merong IP54 splash resistant dahil yun nga mga mid-range ngayon ay wala pang ibang water resistant, di ba? Usually, karamihan na nakikita kong brand na when it comes sa water resistant is Samsung. Sa mid-range, splash, nagiging trend na ngayon yan sa mga budget or entry-level smartphone na merong splash resistant na IP54, mga J-Vlog. So, meaning ng IP is ingress protection. May mga certain numbers yan. Tulad niyan, meron siyang ingress protection na 54, ingress protection 67, 68, and 69. Pag matataas, mas mataas po ang resistance niyan. Okay? I don't recommend ulit na ilublob nyo sa tubig ang Oppo A3. Next is yung charging rate, which is, okay, 45 watt fast charging rate is, ito yung isang advantage siguro ni Oppo A3. Yun din yung maganda na bigyan nila to ng mataas na charging rate dahil mataas din ang battery capacity doon. Gustuhan ko yan na specs ng Oppo A3. So yun lang mga J-Vlog so far yung first impressions ko dito sa Oppo A3. Again, medyo konti lang yung difference sila when it comes sa Oppo A3X na mas mura. I think yung 4GB 128 neto nasa 6 Plus. Pag sa Shopee 5 Plus, mas mura po mga J-Vlog. Ang isa-sacrifice lang talaga dito is the RAM itself. 4GB lang po ang mabibigay ng Oppo A3. Pero when it comes sa chipset, pareho mga J-Vlog, I suggest go for the Oppo A3X kung nagde-decide kayong kunin yung Oppo A3 kasi I think itong Oppo A3X ay meron ditong ingress protection 54. Ayun yung alam ko pero sa review natin, isa-search ko pa yan ng mabuti. Tatry rin natin ito splash proof. Diba? So kung interested kayo sa Oppo A3, nalagay ko po yung link niyan sa description box.